Alright, good morning guys. Welcome to the podcast. Dito po tayo sa The Backdoor Play. Kasama ko po si Coaches Mark Kalumba at si Ryan Molina. Coaches, good morning. Good morning. Good morning. Happy Good Monday. Happy Monday. Tayo po ngayon ay February 10, 2025. Dito na naman po sa ating episode sa The Backdoor Play. You can catch us in our YouTube channel, sa Facebook, meron rin kami, at syempre sa Spotify kung saan tayo talaga nagsimula. Alright, coaches, kumusta kayo? Itong si Coach Ryan, parang kakalaro lang nito ng weekend, fresh na fresh pa rin. Oo nga, nasan yan ba rin? Ganda ng court ah. Nung Ganda ng court. Thursday, sa ano yun, sa Mariana, sa may Aurora. Marapit Aurora sa Boulevard. Robinson's Magnolia yata yun. Okay. Bandang New Manila. May gym doon? Okay. Gulat nga rin ako. Barangay gym or Barangay private Mariana, gym? Barangay Mariana. Barangay. Okay. So ano na siya? Covered na siya? Tabla na siya? Second floor. Nasa second floor. Second floor na. Okay. Ikaw, Coach, kumusta? Nalaro ako banda dyan malapit sa Balite Drive yan, di ba? Marami na papasok ka ng bagong konti sa courts loob. no? Doon. Naalala ko dati, naglaro ako dyan. Nung pauwi na, wala naman ako sasakyan. Pauwi na, lakad pa, nakakatakot, ang dilim eh. Ikaw, Coach, kumusta? Kumusta yung mga laro mo? Meron ba? Hindi ako walang kasi fiesta sa Bulacan na nakaraan. Walang liga kasi puro parada. So, walang masyadong activities. Pero yung team, hugot kasi si Vic Manuel ng isang. Oo, nakikita ko nga yun. Semento yan. Pero sa open court. Sa patio yun ng Santa Maria. Pero hindi umabante team niya eh. Talo nga eh. Pero ano yun, Coach? Pinayagan ba siya doon? Kasi baka mamaya mag-viral na naman yan, di ba? I believe so. Okay. Hindi, off-season naman ng off-season naman ng Terra Firma. Ligang labas pa rin eh, di ba? Pero Terra Firma has been known na para pinapayagan niya mga players nila maglaro. Started with the Marquee ata, hindi ako nagkakamali. Yung contract niya sa Colombia. Correct. Ayan. Okay. Kasi Arvin, kalaban niya eh. Arvin Santos. Santos. Ayan. Ako naman, Coach, sinubukan ko kahapon dito sa amin, sa may Araneta Center, no? Yung run club nila. Pinaikot kami buong Araneta. Medyo nakakapagod. Ang hirap kasi pag tumatakbo ka, tapos ganito Araneta kalamig. Center. Inikot namin Coliseum, Novotel. Yeah. So, sarado yung for sinarado nila. Yung ang highways, hirap pala pag tumatakbo ka ng ganyan, mga pare, kasi malamig, hindi ka pinagpapawisan. Hindi ako fan ng fan club. Mas gusto ko pa pare yung alam mo yung grandstand? Oo. Yung grandstand sa Marikina? Oo. Mas gusto ko pang akyat pa na ako dun eh. Okay. Sa talaga? Sa stairs talaga. Kasi yun nandun yung impact sa hita eh. Kasi kung flat terrain, tapos paikot-ikot ka lang, mauuna yung parang tatamarin ka eh, bago mo matapos yung routine. Pero yung asawa ko nakakandada sa akin kasi alam kung ano yung mga tinitignan ko eh. Anyway, pare, papasalamat muna tayo sa past 2 episodes natin. Una-una pasasalamatan natin si Coach R.A. Reggie Erwin ng Ateneo. Hey, Coach, thank you. Sam Bilangel ng Saints, tsaka father ni SJ Bilangel. Maraming salamat po. Maraming salamat, coaches. Mga sumuporta sa atin, lalo na sa YouTube, ang daming views. Maraming salamat po sa inyo lahat. At abangan nyo kasi may mga nakahanda kaming ibang mga special guests, diba pare? Bakit nga ba coaches ang inaano natin? Baka gusto mong i-enlighten yung crowd? Yes. Oo, kasi gusto natin na makita yung perspective ng mga coaches, no? Una, paano yung sinimulan nila, no? Paano sila naging coach, naging player pa sila. And then, titingnan din natin kung ano yung programa nila sa bawat teams. And at the same time, meron tayong segment na yung situationals kasi gusto natin din makita yung ano yung diskarte ng mga coaches sa ganitong situations, diba? Kasi minsan mapapaisip ka, bakit ginawa ng coach to? Parang si Coach Sam Bilangel, diba? Ano yung situation natin is, I think that was 7 seconds lamang yung kalaban ng 3. He went for the quick 2. Diba? So, ganun yung niya. Quick 2. Ganun na mentality. Approach niya, diba? So, yan, titignan natin yan. Tsaka very interesting pa rin mga coaches naman, hindi naman yung puro player na lang. Puro player lang. Ng mga sa mga YouTube tsaka sa mga podcast, puro players. Ito naman, bigyan naman natin ng highlight yung mga coaches, assistant coaches, and yung mga susunod nating mga naka-line up, hinahanda natin yan. Kasi yung mga staff naman, yung mga unheralded heroes ng mga teams, yung mga
therapist, yan. May inaanda natin yung mga nutritionist, kung paano ba nagiging healthy yung isang team, ba? Lalo yung mga players. So, abangan niyo po yan. Sino ba nagsimula ng ganyang malalimang assistant coaches, malalimang therapists? Parang talk and text yata nagsimula yun. Sa NCC San Miguel. Although I admire yung kay Chot kasi sa lahat ng aspeto kinuha niya, may collegiate coaches siya, may women's coach pa siya, di ba? Oo, ang dami. Diverse. Dami. Parang hindi na nga makaupo yung mga player dun sa bench eh. Di ba? And speaking of PBA, Coach Mark, balitaan mo naman kami kung ano nangyayari na dito sa PBA. Semis na sila. Yeah. Semis na, nagulat ako. Pero medyo maganda yung naging laro ng Rain or Shine kahapon kasi tinalo nila dalawang battle of independent teams yan eh. Right. So Rain or Shine advanced. I think they will be facing Talk and Text. Sila na naman. Sa semi-final pairing. Tapos the other one is Ginebra versus Northport. So hindi natin alam kung ano mangyayari dyan. Sister team yan. Sister team punong. Okay. Well, yeah, allegedly. Pero at the end of the day, three teams within the SMC and TNT block, ganun ang mangyayari, and one independent team. So I think ang mas exciting dyan for me is yung matchup ng Talk and Text sa Rain or Shine kasi talagang yan eh. Independiente si Coach Ying, gagawa ng paraan na makaabante yan. Ang equalizer ng Rain or Shine ngayon, yung big man eh. Kasi kapag Philippine Cup, dehado sila sa ilalim eh. Yes. Pero ngayon, Dion Thompson. May laban kasi may malaki sila eh. Dion Thompson. Okay. Ryan, ano yung sinasabi mo sa akin na sayang sana yung laban ng Converge tsaka Rain or Shine? Dapat yung mga latter part pa yun, tamang championship no pare. Sayang Nagkatapat eh. Nagkatapatan na maaga. Masyadong maaga eh. Masyadong maaga. Dikdikan sana eh, no? Kasalanan to ni Coach Ying eh. Natalo sila ng 3. Kaya bumaba sila. Pero hindi bigay yun. Talagang close fight yung mga yan. Ang ganda sana ng ganun. Sana laging ganun yung mga laro. Pare, ikaw ba, medyo nag-iba na ba yung tingin mo sa PBA? Kasi pare, ilan yung umangat na independent teams, lalo na itong quarters? Medyo ngayon eh. Medyo kasi nakikita na sila. Marami nang pumupuna eh. Kumbaga, parang yan na namang team na yan. Ito na namang team na yan. Kasi ganito, ganyan, di ba? So, ngayon, siguro, iniingatan na nilang makitaan sila ng ganong sistema, di ba? Kasi nawawalan din ng audience eh. Ang pinakamaganda sana dyan talaga is parang, is there a way for them to somehow segregate Northport tsaka Terra Firma as an SMC team? Sana. Kasi lima yan eh. Lima yan. SMC League yung dating eh. No? Diba? Pero, ito coaches, umuugong na balita to, again, rumors pa lang naman, ipagbebenta na raw yung Terra Firma. No? So, I'm hoping na it's going to be true at sa isang independent team. No? Para maganda naman yung laban. Diba? Di maganda. Ryan, sino bang gusto mong makita na independent team na pumasok na bumili sa Terra Firma? Siyempre, Rain or Shine. May yung bibili. Ibang kumpanya. Bibili na kumpanya. Pare. Sino ba ang pwede? Siguro yung mga naisip-isip ko lang kasi may mga teams from PVL, yung volleyball. Na Musbong din. Siguro may magandang kung kumuha rin sila ng basketball team. Diba? Rebisco. Parang Rebisco, yun yan. Laki niyan, Rebisco. Diba? Biscuit yan, pare. Okay, Akari. Mukhang malakas din yung Akari eh. Correct. Diba? Hindi ko alam yung balak ng Akari. May PBL sila, pero yung sponsor nila Adamson, they're all over the place. Yeah. Pwede lang ipunin lang lahat ng marketing fund na isang PBA team. Diba? Siguro. Gusto ko bumalik si Joey Concepcion. Yung Kondura, di ba? RFM. RFM. Okay din siguro yung Happy. Na sila eh. May template. Happy, nag-retire na yung tatay eh. Okay. Nag-retire na yung may-ari, Joseldo si ba yun? Joseldo si. Yung anak na yun ay take over, so I don't know about Happy Toothpaste. Okay. Pero si Joey Concepcion kasi, di ba tinake over yung RFM from the father. The father was a Blue Sports patron. Tingin ko meron pang meron pang puso si Joey na sa sports eh.
Kaya lang, ang problema kasi yung products nila, yung mga food package, kalaban ng Pure Foods dati. So parang hindi na sila makabalik. Diba? Pero I think that group will also do well. Pero tama si Ryan, maganda kung may representation. Palaki-laki na. Well, kung RFM, pwede naman nila i-market uli yung Pop Cola. Diba? Dati, nabili na yata ng Coke yan, brother. Nabili na ba ang Pop? Yung Cosmos? Coca-Cola. Cosmos dati. Cosmos bottling yan. Nabili na yata ng Coke yan. RC Cola, di ba? O kaya Swift. Ano pa ba yung sa kanila? O kaya balik Swift wala na sa kanila. Balik wala na sa kanila. Aircon, di ba? Condura. Condura. Posible yun. Di ba? Ang mga refrigerators. Ano yun? Sino ba yung Kettle Corn ba yan? Kettle Corn. Kanila ba yan? Okay. Yes. Okay. Although, ito, coaches, ang naririnig kong medyo maingay na gustong bilhin to is yung owner ng Zamboanga Valientes. I don't know kung ito ba yung sardines brand? 5555. Alam ko magkaiba na eh. Pero baka pwede nilang i-repackage yun. Pwede. Kaso canned goods yan. May kalaban sa San Miguel. Oo. Ang isa pa is also from the southern region would be a shipping company. No? Star Force. I heard about that. Which is about that. Nagbibid talaga siya. So, tingnan natin. Sana maganda para dumami yung sana wag naman nilang harang yung pag-corporate compete. Naharang ng San Miguel. Wag naman nila. Tsaka isa pa, yung mga tech firm na medyo modern na team. Yep. Yung mga tech companies, baka pwede papasukin nila. Kaso harangin ng San Miguel kasi may tech companies din sila. Meron ba? Okay. Yan ang problema dyan sa mga yan. Lalo na PLDT. Kasi, no? May mga kalaban, pag nakita, kompetensya ko yun, harang ka na. Ano ba naman yan? Correct. Diba? O kaya, alam niyo yung Uratex kay Big Boy Cheng? Big Boy Cheng is a big fan of sneakers, di ba? Okay. Kumbaga, hindi naman nalalayo yung mga hilig niya. Siguro mahilig na naman mag-basketball niya kasi nag-i-sponsor yan. Yung Ronak kanya nag-i-sponsor, Ronak. Nag-i-sponsor ng Nag-i-sponsor ng collegiate teams yan. Correct. May isang tournament siya na sponsor kasama niya si Alchua eh. Sana maisip niyang magpasok ng team sa PBA. San Miguel na naman yun. Correct. Okay. Sige guys, punta na tayo sa ating main topics. Yun, napasarap ang kwentuhan natin. Oo, napasarap eh. Nag-referee muna ako, pasensya na. Okay, so, eto pag-usapan natin. Yes, medyo delayed kami dito guys kasi sasabihin nyo na, bakit ngayon lang kayo nag-comment dito? Pero kasi syempre, hinihimay-himay din natin yan. Gusto nating malaman. Ang dami kasi, parang 2 days ago, meron ng naglipat ulit, di ba? Na isang controversial player papunta sa isang sikat na team. Pero, unahin muna natin. Okay, ready na kayo? LA Lakers and Dallas Mavericks. Alright. Wow, everybody was surprised by that. Correct. So, ano ba nangyari? So, noong February 2, nagmamaneho ako, sinabihan lang ako ng anak ko, Dad, wala na si Anthony Davis sa Lakers. Si Luka Doncic nasa Lakers na siya. Okay, so, ang nakuha ng Lakers would be 3 players, Luka Doncic, Maxi Kleber, and si Markieff Morris. Okay, ang Dallas Mavericks naman, nakuha niya si Anthony Davis at yung anak ni Doug Christie na coach ng Sacramento Kings ngayon na si Max Christie at isang 2029, grabe sila mag-isip, 2029 first round pick. And then, conduit nila is yung Utah Jazz. Nakuha yung Utah Jazz 3 players. Na hindi alam ni Inge na conduit na pala. Oo, Coach Shafino na isang 2025 second round pick at isang 2025 second round pick via the LA Clippers. Okay, ang tanong, ano ba ang reaction nyo dito? Coach Ryan, ikaw muna pare, ang uunahin ko. Okay, recitation tayo. Anong reaction mo dito sa trade? Fair ba itong Davis at Doncic na to? Sa akin, hindi. Parang... Hindi, okay. Oo, sobra. Bakit pare, bakit? Unang-una ang bata ni Luka. Okay, 25 years old. Ang haba pa ng karir niyan. Okay. Tapos kung ang problema nila kay Luka is yung hindi physically fit, hindi hindi naman doon nanggagaling yung laro niya sa athleticism eh. 'Di ba? Kaya niyang gamitin yung katawan niya, yung bigat niya. Yep. Sa yung utak niya, yung kung paano siya dumiskarte sa loob. Right. Hindi katulad ni Anthony Davis na pa-retire na to eh. Masyado, 'di ba? Parang babasagin na to eh. Natatapilok. First game, 'di ba? Oo, natatapilok nga sa sariling paa yan eh. 'Di ba? Parang ang akin sobrang maling-mali ng Dallas. Yung kawalan ng Dallas yan.
Which is ang swerte naman ng Lakers kasi nakuha nila yung ganong deal. Although yung si Maxwell Christie is promising young player din na may future talaga. Ano yan, parang X-factor sa trade yan. Di ba? Hindi ko manakagad First game ni Christie, kumanakagad 23. Oo. Tsaka yung si Anthony Davis ata, nag-26 points siya sa unang laro niya, di ba? So, pero nag-injure, di ba, last 4 minutes? Na-injure na naman. What's new? So Ryan, ang tinitingnan mo dito, nalugi ang Dallas sa kanya. Nalugi ang Dallas. Okay, sige. Alright. Coach Mark, how about for you? So I think yung sinasabi kanina ni Coach Ryan, yung utak sa laro, Diamado, dahil bata pa si Luka, matetrain yung athleticism. Pero kung yung on the trade on paper itself, kulang ng assets no? Yeah. Sana kahit 2 first round pick man lang, kasi nung nagka-trade dati kay Rudy Gobert, record breaking 4 first round picks ang nakuha ng ng Timberwolves noon. So right. I mean, unless there's something gonna happen in the off season na siguro may pre-arranged agreement na. Pwede. Dehado sila sa current value ng pick ng swap na to. I could have gotten more upfront yung parang 2 first round picks, 2 second round. I could have gotten more. To Ryan's point, injury prone sa AD, 31 years old. Yeah. 3 years to 4 years ang optimum performance yan. Si Luka, parang generational yan. Matagal pa sa liga yan. Oo. Okay. Katumbas yan talaga, mas maraming draft picks. Okay na yung 2 pyesa si Christie at si AD. Pero sana kumuha ng 2 unless kasi everybody was caught surprised by this move, di ba? Yes, unless si Adam Silver ang nag-arrange ng pick na to para pick up yung commercial value ng NBA ulit. Parang di ba? Tama, di ba? Parang naging interesting ulit yung NBA and sinasabi exactly. dito. Yun nakita mo ba yung reels? Yung reels ng bentahan ng Doncic jersey sa LA. Grabe, pila. No? Grabe, di ba? Nauubos kasi nangyayari, nag-iimprenta sila ng jersey habang bumibili mga tao. Yung coffin na dinala ng fans sa Dallas. Ay, oo. Grabe yun, no? Grabe yun. Tsaka ang balita nga daw, pati si minority owner, kasi minority owner na si Mark Cuban yan. Nilalaban yan up to the last minute. Yung pala, pagtawag niya, arrange na. Tapos na. Okay. Power move din ng new ownership ng Dallas yun. Yeah. Ako ang tingin ko dito kasi narinig ko din, kasi bago nga yung owner ng Dallas Mavericks, parang hesitant Casino sila. Guys. Yeah, Casino guys. And I don't think that they are really sports persons, no? And I think they were very hesitant. Kasi next year, mag-i-end yung contract ni Luka. He will be going to the max, diba? Max yung pa, good point. Yung pa isang angle dyan. Parang ayaw nilang bayaran. Hindi lang Dallas ang may ayaw ng ganyan. Okay. Kasi, sige nga, Coach. Paano ba yan? According to the grapevine, yung mga max players kasi, super max eligible lang if you sign from the team who drafted you. Yes. The team who drafted you. So, that is Dallas. Para kay Luka, right? That is Dallas. In this case, parang $325 million 5 years ang eligibility niya. Versus 229 5 years. Ang laki ng cut, no? Laki. Ang lumalabas, ang mga GM, parang very hesitant na daw ngayon mag-pay ng Supermax. Kasi pag nag-Supermax ka, may chance ka umabot sa tax aprons. Yung mga tax penalties. Ang laki kasi ng dagdag So, in business advantage for the drafting team, yung Supermax, ang nangyayari, hindi na sila makakuha ng ibang player na para lumalim yung bench dahil sakop na ng max player, Supermax player. Okay. Kung sa max player nga lang, not Supermax, kung sa max player nga lang, between AD and LBJ, pareho max yan di ba? Halos hindi na sila makakuha ng third piece, di ba? Right. What more in the Dallas, which is a medium scale market, binigyan mo ng Supermax yung isang player mo, ano pa makukuha nila? I mean, maybe extension for Kyrie Irving? Dehado So I think they protected themselves for the future. Correct. Pero sana nga, kung meron mga feeling ko may second follow-up trade yan. Baka. Naghahanap pa Feeling ko may summer deal na mangyayari dyan. Pero ito guys, I'll throw these questions to you. Kasi parang lumalabas at naririnig natin is Dallas wants to win right now. Okay? Kasi they can't do that with Luka dahil injury prone. They were in the finals last year. So they're getting AD, who's a very impact player. Tapos meron ka ng shooters dyan, Klay Thompson. Tapos Kyrie can do that also. So yung pyesa mo kompleto na, di ba?
Whereas sa Lakers is parang magre-rebuild sila. Kumbaga parang they're looking forward doon sa retirement ni LeBron. Kasi syempre kung ako din yung Lakers, no, sino bang marketable dito? Kung i-trade ko si LeBron, wala na yung market share ko. 'Di ba? Ilang jerseys si LeBron, wala sa akin. Keep in mind, you just can't trade LeBron kasi no trade clause yan. He has to waive it. Inintay ko nga si Bronny pero walang takers eh. Pero again, kunin yata ng MPBL. ng Abra Weavers. Okay. Malakas siya sa malakas sa G-League, kumakanak. G-League. Okay. Ryan, ano sa tingin mo dito na yung position ng Dallas na they wanted to win now rather than invest and really work on the health of Luka? Naniniwala ka ba dito? Actually, pinag-uusapan namin ng mga pamangkin ko yan eh. Okay. Kasi ba yan roster na? Kasi yung pamangkin ko, itong mga pamangkin ko, yung mga Laker fan kami rito. Okay. Kahit madaling araw nanonood kami. So napag-usapan namin. Ang tingin namin diyan is yung LeBron James is looking forward na may sumalo na ng responsibility niya. Okay. Katulad nung nangyari kay Dwayne Wade, LeBron nung nasa Miami, 'di ba? Kumbaga parang kasi minsan may mga games na hindi na nag-take charge si LeBron sa mga buzzer beater. Ang gusto niyang makita mag-step up yung ibang players, right? 'Di ba? So ang ginagawa niya, binibigay niya yung bola dun sa mga players na sa tingin niya is magkakaroon ng responsibility na ako natitira nito. 'Di ba? So si Austin Reeves na yan since last year. Last year, binigay na ni LeBron yung last shot kay Austin Reeves eh. Ang problem is hindi nagiging consistent din si Austin. No? Ito, sige. Thank you, Coach Ryan. Coach Mark, do you think na itong si Luka and then piggybacking dito kay Ryan, no? Luka and LeBron will coexist kahit na 1 or 2 seasons ang nakikita natin? I think ball dominant pareho eh, no? Oo, ako, di ba? Kung ako lang kung ako si JJ Redick, kung malakas yung willpower. Si Reeves ang pagdali niya ng bola. Okay. Para mag-facilitate na lang sila. Power si LeBron and then si Doncic will play as off guard siguro si Doncic siguro. I mean, let Reeves facilitate para equal yung although kasi baka hindi mo rin masabi si Doncic point guard din kasi. Pure point guard eh, di ba? Nakita naman natin sa point guard din kasi sa Slovenia, nasa kanya bola 40 minutes eh. Right. Di ba? Ako, ang pinaka-concern ko lang sa Lakers ngayon is yung defense nila kasi nawala na si KD. Exactly. Yung diba? Pa isa. So, paano yun? Hindi naghahabol ng cutter yung dalawang yan. Exactly. LeBron tsaka siya. Yeah, so on the defensive end, they are 15th in the league. They're allowing 115 points per game. No? Pero sa kanila naman, they're averaging 112 points per game on the offensive side. So parang halos pareho lang, 'di ba? Pero imagine 111 points ang inaalaw mo. Wala ka talagang shot blocker, wala ka talagang rebound inside presence. So sa tingin ko yun ang tingin ko lang ng Lakers dito. Okay. May kinuha ba sila sa buyout market? Wala. Walang rim protector. Jackson Hayes? I don't know. Sabi nga nila ng mga podcast na napapakinggan ko all about Lakers, no? Pagtsatsagaan na natin si si Jackson Hayes. Yan na yun. Well, kailangan niya magsipag kasi lulusot ng dalawang gwardiya ni LeBron tsaka ni Doncic eh. And I don't think Kleber is also a center, iba power forward yan eh. He's injured, brother. Injured pa. So injured pa yan eh. So I don't know. Yan ang questionable yan. Time for them to step up naman. Hindi na yung hindi dahil sa star player ka, sigaw na lang ng ikaw, di ba? Kumbaga, time na rin siguro nila para tapikin yung sarili nila na gawa na tayo ng pangalan natin. Hindi na yung puro AD na lang, di ba? Oo. Correct. Yan. Okay. Pero pumayag si AD, ano? Wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa doon. Mukhang sinabihan na rin siya ni LeBron nito no? Hey brother, I'll get you back next summer, brother. Di ba? Ganun. Si Legit. I still got Rui, I still got Vando and a draft pick. I'll get you back. May kinukuha silang isa, di ba, from the Hornets, pero hindi ata natuloy. Mark Williams, rescinded yung trade. May injury daw. Although, may kutob ako dyan. Hindi na ako naniniwala sa press release ngayon. May kutob ako dyan, baka nagparamdam si Miles Turner. Hey guys, are you sure you wanna do this? Expiring din kasi si buyout market na yung kasunod ng trade deadline eh.
Pero, So, Go pag ahead. expiring contract kasi, pag nagpa-buyout si Miles Turner, pare, alam mo na kung saan destination yan. Lakers yan. Patay tayo Right, yan. tingin mo, Miles Turner, rim protector. Oo. Para kay Lebron. Kukunin ni Lebron yan. Oo, for sure. Magte-trade na ibang player yan. Mamimigay ng player. Hindi, buyout market, pare. Walang trade yan. Buyout yan. Oo. Talaga, kasi yun na lang ang kulang ng Lakers eh. Kahit nung nandiyan sa AD, sentro talaga. Oo, exactly. Baka may Yan. usapan na nangyayari dyan na hindi alam ni Danny Ainge. Isa pa yan. Okay, sige. Iwan muna natin yung Lakers Nation. Punta naman tayo dito sa isa pang mainit. Ito, nangyari lang to a couple of days ago, February 6, no? Warriors acquired Jimmy Butler. Hindi po Jimmy Santos. Jimmy Butler from the Heat. Okay. Daming pictures lately ni Jimmy Santos. Jimmy Santos lahat. Grabe. Okay, sige. Ito na yung breakdown, no? So, yung Golden State, they received Jimmy Butler from the Miami Heat, 2 second-round picks, tsaka cash considerations coming from the Heat. Ang Heat naman, nakuha niya itong si Andrew Wiggins, ang naturalized Chinese player na si Kyle Anderson, at si Davion Slow-mo Mitchell, tsaka isang 2025 protected first round. Ang dami dito kasama, Jazz. 2025 first kasama round. dito ang Jazz, si Josh Richardson through the Heat. KJ Martin from the Pistons, tapos pumunta ng Sixers, ngayon nasa Jazz na siya. Conduit na naman ng Jazz? Oo. Okay. Marami pa, coach. Marami pang conduit dito sa trade na to. Inukuha ating ibang mga second round picks and cash considerations ng Jazz. Tapos involved din dito ang Pistons, kasi sa Pistons nakuha nila dito si Lindy Waters via the Golden State Warriors. Si Dennis Schroeder na di ba galing siya ng Jazz, napunta ng Warriors. Eto, ngayon nasa Pistons siya. I think I heard na wave naman siya ng Pistons ngayon. Grabe. And, okay, last team dito sa mega trade na to, ang Toronto Raptors. Ang Toronto, nakuha nila si PJ Tucker from the Utah Jazz. Tapos, second round picks and then cash considerations. Grabe ang haba ng trade na to. Okay, Coach Mark, ikaw muna. Anong tingin mo dito? Mag-e-exist ba itong chemistry ng Steph Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, tsaka sino nga yung isang shooter nila? Si Thompson. Hindi. Si Steve Kerr. Hindi. Yung galing ng Kings. I forgot him. Not Aaron Buddy Fox. Hield. Buddy Hield. Oo. Itong apat na to, kaya ba tong manalo at makapasok man lang ng playoffs kasi sunod-sunod din yung talo nila? Jimmy Butler can coexist with the guys, no? Siya yung magdadala ng konting insight. Siya lang yung pwedeng makapag-penetrate sa loob among that lineup. So, he's a good complementary piece compared to Wiggins. Kasi si Butler may tira sa labas kahit pa paano. Okay. Di ba hanggang ngayon si Wiggins may questionable 3-point shot. Yun ang madalas ang ano sa kanya eh. Yes. So, I think he fits the bill to a T. Okay. Now, pumirma na extension, tama ba? Pagkalipat pumirma. I believe so. Okay. So, pagkalipat, pumirma ng extension. So, alam mo na parang small ball lineup pa rin talaga si Steve Kerr for the next 2 seasons or whatnot. So, tingin ko, it's a good deal. They will mesh and then they will... Ito kasi ang tricky part dyan kasi hindi mo na rin alam iniisip ng mga GM ngayon sa NBA. Oo. Kasi Western Conference, pang ilan ng Golden State, they are 11th. Kung ikaw ba, for the remaining how many games this season, ilalaban mo ba yan? Kasi kung titignan mo, kung hihimayin mo yung pick, merong protected first rounder ang Heat. Protected 1 to 10. Ibig sabihin, pag nakuha ng Warriors yung 10th pick, hindi nila i-yield, hindi nila ibibigay yung trade sa Miami Heat. Kung ikaw ang GM ng Warriors, and maybe the head coach Steve Kerr, kung nasa 11th place ka din naman ngayon, itatank mo na lang ba yung season mo para sa iyo ang first rounder ng 2025? Kasi keep in mind, best friend ni LeBron si Draymond Green. Baka hindi mo rin i-influence si LeBron eh. I mean, pwedeng sabihin ni LeBron na wag niyo ibigay ang pick sa Heat eh. Alam mo naman ang galit ni LeBron sa Heat, di ba? Pwede. Ako, based on the face value, Jimmy Butler can coexist sa Golden State Warriors. No question about it. Now, whether the Heat got a fair trade, younger player, pwede siguro. Pwede. Pero yung 2025 pick na yan, pag na-materialize yan at napunta sa Warriors, talo ang Heat sa trade.
Sino bang running ngayon? Si Cooper Flag ata, di ba? Ng Duke University. Number 1. Hindi mo naman makukuha sa yun. Number 1 pick yan for sure. Pero kung tutuusin, kung makuha ng Miami ang 2025 first round pick, pare, fair ang trade. Alright. Fair ang trade. Okay. Pag hindi, Wiggins I mean, Butler na wala Yep. Pero at least on the mindset of, at least we got something back in return for Jamie Butler kahit pa paano. Na willing, bawi na rin siguro yan. Right. Okay. Ryan, itong gusto kong makita sa'yo na opinion. Kasi Draymond Green enforcer, Jimmy Butler enforcer. Pare, paano kayang locker room nito? Ayun, yun yan. Isip ko kanina habang nagsasalita si Coach Mark. Pare. Itong team na to, maging effective to kung magkakaroon sila ng unity as a team. Knowing Jimmy Butler at si Draymond Green, mga mamaya itong dalawang to pala magsusuntukan na rin sa loob diba? Lalo na si Draymond Green, pagka may bagong player yan sa team nila, parang ito gawin mo. Ito, parang alam mo yun, feeling niya siya yung dapat sundin na which is sa tingin ko nga dapat tinatanggal na yan sa team dahil hindi na effective yung mga tactics na nananakit ng player, which is sa tingin ko hindi rin healthy for the league, for the NBA. Okay. Yung mga style niya na parang si Chacha Patulya na nananakit na, 'di ba? Hindi maganda Hindi maganda for kids na makita yung ganong klaseng player. 'Di ba? Sa tingin ko hindi na siya dapat ipayagan na gawin pa yung mga ganong bagay na ginagawa niya na naninipa ng itlog, 'di ba? Ang pangit Tapos baka mamaya yung mga ka-teammates niya, katulad na may bagong Jimmy Butler. Kasi Jimmy Butler, even na back out na parang, ano ngayon kung andyan ka, di ba? Hindi yan yung basta-basta rookie na bagong pasok or bagong trade lang. Jimmy Butler yan, gumawa na ng pangalan sa liga yan. At bigay puso yan, pare. Actually, yung tatlo nila, Steph Curry, Draymond, tsaka itong si Butler, kung tama si Ryan, kung itong mga to is iisa yung goal, ibibigay yung 110% nila, I think makakapasok sila sa playoffs. I'm not sure if it's going to be this year, Coach Mark, kasi medyo malayo number 11. Medyo malayo. Tsaka feeling ko, may kutob ako dyan. Kukunin nila yung, they'd rather keep the 2025 pick kasi yung roster lineup nila, yung edad. Yung edad ng superstars na kailangan nila yung pick na yun, pare, lalagdag nila yan. Tsaka isa pa, wala rin silang sentro. Wala rin sila malaki. Diba? Kevon Looney. On and off Tsaka matanda na rin. Okay, sige. Punta naman tayo dun sa mas nauna, this month of February 2 nangyari to. Ito, si De'Aaron Fox, napunta na po siya sa Spurs, San Antonio Spurs, kasama niya si Jordan McLaughlin. And then sa Kings, ito yung matunog Zach LaVine, iniwan niya ng Chicago, napunta siya sa Sacramento Kings, and si Sidi Sissoko. Okay? And marami silang mga first round picks na nakawala. And then yung Bulls naman, they were able to receive Zach Collins, Kevin Huerter, I think ito yung sa Atlanta, si Trey Jones, and 2025 first round pick. Okay, between De'Aaron Fox and Zach LaVine, is it a fair trade, guys? Hindi. Ako. Sa akin, hindi. Sige, Ryan, ikaw muna. Bakit hindi, Ryan? Bakit? Sa akin kasi parang masyado ng maraming na-prove si Zach LaVine. Zach LaVine. It just happened na hindi lang ganun din yung suporta na nakukuha niya from the teammates. Okay. Kailangan niya ng mga solidong ka-teammates din. Hindi lang yung porket Zach LaVine siya na lang nang siya. Kasi parang nakita ko ng maraming ganyan players like from Michael Jordan, Dwayne Wade, 'di ba? Na kailangan buuin yung paligid niya. Hindi lang yung siya yung magbubuhat ng lahat. 'Di ba? Hindi rin nakatulong si Lonzo Ball sa kanya nung bumalik no? Wala Oo. Wala, pero parang sino naging net receiver ng Bulls? San Antonio and if I'm not mistaken, di ba they lost Zach LaVine? Ano napunta siya? Puro mga 2025 picks, tsaka yan si Zach Collins. Para role players lang, no? Tama si Ryan doon. Lugi Bulls yata. Okay, so ang game dito would be San Antonio? Oo. Ang game dyan, Sacramento and San Antonio.
San Antonio. Okay. Tama yun. Kasi all time to think of it, kailangan happy si Zach LaVine. Kailangan na lang bagong atmosphere yan. Bakit ba? Ano ba nangyayari dito, Coach, kay Zach? Nung napunta siya ng Minnesota, napunta siya ng Chicago, diba? Di ba injury prone? Okay. Alam ko yung una, ayaw niya kay Boylen, di ba yung coach nila? Tapos napunta ng Bulls, naging injury prone sa Bulls. Okay. On and off na siya after that eh. Pero kasi parang wala siyang hindi siya binigyan ng piyesang solid. I mean, they were not able to move certain players para magkaroon ng konting, build up around them, may nangyari. So, maybe dito sa Sacramento, he comes in, well, andyan si Sabonis, di ba? Okay. Although nawala si Pax, parang ganun din eh. Oo. Pero, nagkakaroon sila ng potent scorer talaga. Okay. Potent scorer and somebody who can take the last 2-minute shot or last second shots for them. Nagkaroon ng ganun. Right. Oo. And pero, tama ba ako, si DeMar DeRozan nasa Kings na rin? Parehong mid-range players to. And I'm not sure kung sila magbibigayan dito. Si DeMar DeRozan, paano napunta si DeMar DeRozan doon? Tama ba ako? Or nananaginip lang ako? DeMar DeRozan is... sa Sacramento. Is he playing? So, diba, si Mr. Mid-range to. And I'm thinking, kasi si Zach is also mid-range. And minsan tumitres, diba? But, paano yun? Dalawa wings mo. Kung ikaw yung head coach dito, kung ikaw si Doug Christie, Coach Mark, paano mo lalaruin? Sasabayin ko yan. Isang small forward, isang off guard. Okay. I remember sa Minnesota Timberwolves nagpo-point guard si Zach LaVine dati. Ewan ko lang kung balak nilang gawin combo guard. Pwede mo naman gawin combo guard si Zach LaVine. Okay. In that setup. So tama ka din, So siguro nga baka gawin pa nilang power forward si DeMar DeRozan on certain times. Pero small clutch, ball na kasi ngayon clutch player small naman ball yan. na rin kasi ngayon. Yan. Kulang lang talaga sila sa point guard yung composition ng roster na ngayon. Oo. Pero ito Ryan, kasi nung nawala si Coach Mike Brown ng Sacramento Kings, di ba sinasabi natin dati dapat si Jimmy Alapag na lang yung nag-coach. Si Doug Christie, sama na, parang wala namang alam yan. Although pare, na-surprise ako sa performance ni Doug Christie. Pare, sa tingin mo, tama na ba tong move na to ng Sacramento Kings? Sa tingin ko naman, alam na ni Doug Christie yung ginagawa niya dyan kasi from being a player. Interim coach ba siya? Interim. O head coach na? Baka head coach na. Hindi pa rin. Interim pa rin. Interim. Kung effective naman yung mga nangyayari ngayon sa kanila at yung mga trade na gusto niya mangyari is nagiging possible. Tingin ko naghahanap na ng balasan ng tao yan eh. Isipin mo in the long run na. Okay. From being a player. Bakit interim pa to? No? Feeling ko at the end of the season, compare man ng coach contract. Coach contract ibibigay dyan. Kasi mukhang maganda naman yung sabi nga ni Ryan. Maganda yung performance Tapos sana ihalili na dyan si Coach Jimmy, no? Siyempre. And come to think of it, yung pagka-akuha kay Zach LaVine, tsaka nandyan si DeMar DeRozan, wingman coach tong si itong si Christie. Doug Christie. Nagbabalasan na ng tao ma-optimize niya yung laro ng dalawang. Although they are at 50% win-loss. So they have 26 wins, 26 losses. Although, yun nga, medyo maganda yung pinapakita ng Sacramento Kings. Okay, one last guys na medyo matunog-tunog din. Medyo naiyak dito yung anak ko. February 6 happened with the trade between the Milwaukee Bucks and Washington Wizards. So, si Kyle Kuzma ay ngayon napunta na ng Milwaukee Bucks at si Chris Middleton napunta na siya ng Washington Wizards. Parang ang saklap naman nito kay Chris Middleton kasi kakapanalo lang namin ng NBA Cup, 'di ba? Maganda yung record namin. Punta ngayon ako sa Washington Wizards. What are your comments on this? Pera firma ng NBA yan eh. Sige, coach, anong dito? Everything for Kuzma to gain. Okay. Pero fair trade. Fair trade. Skills to skills, I think it's fair. Kasi ang Washington nakakuha ng NBA caliber, championship caliber player. Okay. I mean,
naging playoff veteran din naman tong si Kuzma, pero iba yung may sing-sing pare. Sa bagay, no? Sa bagay. Oo, locker room player pa yan. Very coachable. So, I think, kung skill-to-skill match, pero locker room presence, feeling ko, liyamado ang Washington Wizards dito. Kasi si Kuzma, papasok yan na agawn. Sa dugout, di ba? Oo nga. Locker room distraction yan si Kuzma. Oo. Okay. Ryan, ikaw, fair trade ba to, pare? Sa tingin ko naman fair trade yan. Pero, I mean, si Middleton kasi medyo kumbaga experience, mas malaking experience kaysa kay stable, di ba? Stable. Kumbaga parang kumbaga sa PBA ba, ito yung mga yung mga teams natin dito, ito yung mga hindi binibitawan ng mga ng mga teams yung franchise mga, player. Franchise player or tinatawag natin na tawag kay Ryan Reyes sa parang utility guy siya. Utility guy. Okay, got it. Utility guy siya ng team na dapat hindi mawala to kasi kahit anong paggawa mo dyan, kaya niyang gawin. Okay. Pero ito, anong thoughts mo? Bakit binigay ng Milwaukee Bucks itong si Chris Middleton? Nagpapabata ba or are they looking at something different, Ryan? Ayun ang tingin ko. Kumbaga, lumalaki na yung tumatanda na, kailangan ng medyo mas bata-batang player. Di ba? Okay. Coach Mark, do you think Giannis and Kyle would complement one another? Kuzma and Giannis inside and out. Pwede kasi may shooting si Kyle Kuzma. Si Kyle, no? Okay. Hindi lang consistent. Kaso si Lillard buhay Ay, oo nga pala. Damon Lillard, nandiyan pa pala. May Lillard pa. May Lillard ka pa. Shoot first yan. Makukontento siya sa third option. Siya makontento siya. Kung sa Wizards, first option siya, second option siya, baka first option siya doon. Dito, lang siya, third tier, lang siya. Pa nga, kasi may Bobby Portis ka pa. O, yun pa. So, siya, nasa sulok lang yan. Oo, sa bagay. Swerte mo na kung makapaglaro. Yung pala ang naging differential dyan. Kasi si Middleton, pwedeng mag-medium range sa sulok. Yes, right. Diba? Favorite si Kuzma, hindi mo alam kung ano magiging role niyan sa sulok Kasi, kay Lillard bola pick and roll lang yan. Kung hindi niya ipapasa kay Giannis, tira ni Lillard yan So isa pang kasama ni Kyle Kuzma si Jericho Sims, no? Via the Knicks, and then Mr. Longbum. Sorry, ibang topic na pala yun. Napunta ng NBA. Okay, anyway, guys, maraming salamat. Ang sarap ng usapan at kwentuhan natin ngayong umaga. Hindi natin napag-usapan pala yung paano magko-coexist si De'Aaron Fox at si CP3 sa Spurs. Oo nga. Parang ako nakita ko dito, no, bago tayo magpaalam. Thank you, Coach, for reminding us. Ang nakikita ko dito, parang mangyayaring LeBron James, Luka Doncic, no? Parang gano'n, Ganyan. Kasi kahit ngayon, yung minuto ni Chris Paul is very limited. Kasi ang talagang... pero sabay sila, last game. Starter sila pareho. Talaga? That's good. Good. Pero kasi ang puntahan pa rin ng bola is Wemby Wala nang iba di ba? Wemby. Pare, pag nagganon ng kamay si Wemby, kalahati ng court, di ba? Oo. Tsaka may isang clip na nakita ko, dadakdakan siya harap-harapan. Talagang block Ang hirap niyan. Pero sana lang magpa-bulk up si Wemby kasi parang nakikita ko sa kanya si Kai Soto nung araw Pa-bulk up siya, 'di ba? Pabigat siya para talagang force inside siya. Right, anong tingin mo dito, pare? CP3 at si De'Aaron Fox. Kaya ba 'tong magsabay? Oo, mag-a-adjust diyan si CP3. Veterano na. Point guard na veterano 'yan Kumbaga, siya ang dapat na mag-adjust. Siya mag-adjust kasi siya yung point guard. Siya ang gagawa ng play. Siya gagawa ng play for the para ba siya? Mag-adjust siya doon sa bagong player na. Paganahin niya 'yon. May ganung tendency ba si CP3? Kasi first time niya magkakaroon ng player na parang kapwesto. O sa bagay, nagawa niya sa Golden State yun. Nag-adjust diba? Nag-adjust siya kay Curry. Tama. Ang tanong lang dyan is kaya bang mag-adjust ni De'Aaron Fox? Kasi hindi siya ang number 1 player kayo ng team. Hindi naman siya Ja Morant, pare. Mag-adjust yan. Kung si Ja Morant yan, baka magsapakan sila sa unang practice ni CP3, di ba? Grabe. Oo. Yun.
Okay, maraming salamat uli mga coaches sa ating episode ngayong umaga at sa lahat po ng mga sumusubaybay, nanonood sa amin. Salamat po sa inyong suporta and we will see you again next week. Coach Mark and Coach Ryan, again, maraming salamat. Thank you very much. Guys, sa susunod na kwentuhan. Kita-kita tayo. Okay. Bye-bye. Bye-bye.